morning sa inyo lahat. Magandang umaga. Ha? Kamusta na kayo mga kapatid? You know, another day, another vlog. For today's video, makikita niyo yung unang isang oras ko pagising ko sa umaga. Ito nga pala yung POV ko pag gumigising ako, pare. Check natin kung anong oras na. Uy, 8:22 na guys. Medyo tanghali na to para sa akin kasi sanay akong gumigising ng 6:30. So ang unang ginagawa ko, isinasaksak ko yung saksakan na oxygen tsaka ng ilaw ni Mael. Pinapatay ko kasi yung oxygen niya sa gabi pag natutulog na ako dahil napakaingay, hindi ako nakakatulog. So check natin si Mael kung anong ginagawa niya. Syempre si Mael, ayan, lagi lang siyang lumalangoy dito. Ang kinagandahan niyan, ayan, okay naman si Mael hanggang ngayon, wala namang problema sa kanya. Sa pagkain, matakaw pa rin si Mael. Ayan, pinapakain ko siya ng pellet sa umaga, mga 5 piraso hanggang 8 pirasong pellet lang yan. Tapos susunod yan sa tanghali na. Ayan, napakatagal talaga ni Mael, no? Ang tagal ilabas ng ulo. So nahihiya si Mael kumain pag nakatingin talaga ako at malapit ako sa kanya. So ibabalik natin siya dito sa may aquarium. Shy type kasi itong si Mael eh. Ewan ko ba dito sa pagong na to. Pero mamaya papalitan ko na yung tubig ni Mael dahil isang linggo na yan. Pinapalitan natin ng tubig yung mga aquarium natin dito kada isang linggo para manatiling malinis. Pagkatapos naman yan, lalabas na ako ng pinto. So ang unang ginagawa ko paglabas ko ng pinto, i-check ko na yung mga isda. Bubuksan ko na yung ilaw ng aking red cap. Kung mapapansin nyo, medyo malaki na yung red cap natin. Tsaka yung angelfish talagang lumaki na, pare. Ang bilis lumaki ng mga red cap tsaka ng angelfish dahil sa kinakain nila. Tsaka 5 times ko silang pinapakain kada araw, pare. Yun kasi yung sabi sa akin ng kaibigan ko para mabilis silang lumaki. Ito namang beta natin dito guys. Yan, etong beta napakadaling alagaan nito, no? Hindi niya kailangan ng oxygen tsaka ng tank na malaki. Ang kailangan niya lang ganyan lang. So kung mapapansin nyo, yung mga red cap natin tsaka yung angelfish is nakaabang na. Nakikita na kasi nila, uy, hawak na ni Master yung pagkain natin. So ito yung pagkain nila. Ito pellet to, tapos ito flakes. Tawag ko dyan flakes kasi flakes siya, parang flakes siya. So ang unang ipinapakain ko sa kanila is etong pellet. Yan, ito kasi color conditioning yan, pampaganda ng kulay. Tapos mamaya after 30 minutes to 1 hour, ipapakain na natin tong flakes. So disclaimer nga pala guys, hindi ako expert dito. Sinusunod ko lang din yung mga payo ng iba. So ito, pakainin natin ng optimum yung beta. Iba yung pagkain nila. Tapos ito naman yung mga ano ko dito, feeders pare. Yan, feeders ang tawag dito dahil pangpakain sila sa mga mas malalaking isda or sa mga pagong katulad ni Mael. Papakain ko na siya kay Mael. So kumuha na ako ng isa. So para hindi na makulitan si Mael, habulin tong isda na to. So kinukuryente ko na yan para madali na lang din. Ilalapag ko na lang doon malapit kay Mael. Tapos kakainin niya na lang yan. Sa una mahihain pa si Mael talaga, tapos maya maya kinagat niya na. At ayun, nakuha niya na yung isda pare. Isang lunukan lang yan para kay Mael dahil medyo maliit lang yung isda. Pagkatapos kong pakainin si Mael, lalabas na ako dito sa aking likuran dahil nandito naman yung mga alaga ko. Pero tinignan ko pa yung red cap ko dito para i-check kung naubos na ba nila yung pagkain nila. Ayan, kung mapapansin nyo, nandun pa sa taas yung ibang pagkain. Medyo nagugustuhan kasi nila yung flakes kaysa dito sa mga pellet. Pero nandito naman yung mga angelfish para kainin yung mga pellet na yan. Pero mamaya kakainin din nila lahat yan. Mahirap din magpalaki ng isda sa totoo lang. Yan, minsan kasi pag hindi natin natutukan to, mamamatay sila. Pag sa tubig, pag hindi natin napalitan, yan, nauubusan sila ng oxygen. So punta na tayo dito sa likod. Ito yung bumungad sa akin. Anak ng si Mingming. Ito talaga yung mga bumubungad sa akin kada umaga. Everyday yan. Everyday din nililinis yung kulungan nila Mingming para malinis. At kasi pag hindi natin nilinis yan, babaho tsaka papanghe. Ganyan talaga sila. Mahaharot kasi ang pusa. Partida si Mingming, nakatali pa yan. Tapos ang pagkakamali ko ngayon, nilagyan ko sila ng karton. So talagang nagharot si Mingming mag-isa dito. Gusto kasi ng pusa yung karton eh. Gusto nilang nagkukulong sa karton. Yan, tamang linis lang tayo dito. Yan, karton yan, yung nakikita nyo na yan. Pero pasaway kasi si Mingming, nakita nyo naman may litter box. Pero doon pa rin siya umiihi sa lapag. Ito namang si Luca, marunong to, tumatai siya doon sa litter box, tsaka umiihi.
Kaya nauuna si Luca dun sa loob. Yan, tamandakot ako dito, no? Ako yung boss, pero ako palagi yung nagdadakot ng kanilang dumi. Pagbukas ko ng pinto, nakabungad na si Bibi sa labas. Ayan, si Bibi ang nag-aabang dito sa labas palagi yan at papasok siya dito unti-unti. Kunwari, hindi niya ako nakikita at kakainin niya yung pagkain ni Mingming. Yan naman yung gawain ng Bibi ko rito, guys. Etong Bibi ko nga pala na to, kasabay kong tumira dito yan sa bahay. Mag-iisang taon na sa akin si Bibi. Halos 1 taon na nga pala siya, nag-birthday na nga pala to. At eto si Mingming naglalambing, sabi niya, wag mo akong paluin, master. Hindi ko kasalanan magkalat. Kasalanan mo yan dahil binigyan mo ako ng karton. Pero okay lang, Mingming. Mahaba naman ang pasensya ko sa'yo. Sanay na ako sa'yo eh. Laging ka nagkakalat. And everyday ko nga palang ginagawa yan, guys. Nililinis ko palagi yung lugar nila para hindi nga bumaho. Lalo na dito sa likod. Eto sa likod, si Bibi ang naghahari dito. Kada kapakain ko kay Bibi, dumudumi talaga siya. At eto nga pala yung alaga ko dito na isa. Yan, eto si Kalapangit. Kabibili ko lang nito. May nag-request kasi sa akin na bumili daw ako ng kalapate, kaya pinagbigyan ko na si Idol. Pero ayoko talaga ng kalapate dahil mabilis din silang dumumi at hindi ko na sila kayang alagaan pa. Kaya ang bala ko kay Kalapangit is baka ipamigay ko na lang siya sa kaibigan ko dito na maraming kalapate. Tingnan nyo naman, ang dami magkalat. So nilalabang ko na yung mga basahan para ipamuna sa likod. Yan, araw-araw din to, talagang laba tayo dito. Etong basahan na to, nagko-contain to ng ihi, ng mga pupu. Yan. Pag-aalaga ng hayop, bawal dito maselan talaga. Dahil una sa lahat, kailangan mong linisin yung mga pinagkalatan nila. Lahat. Tulad nito, yung likuran ni Bibi. Puro pupu talaga yan. Kaya kada umaga nagbabalde ko dito. Alam nyo, mag-isa lang ako sa bahay pero ang taas ng bill ng tubig ko. Kakabalde rito kada umaga. Linis dito, linis doon. So eto, nililinis ko nga pala yung kulungan nila Edgar. Yan, ito ang aking alagang sila Edgar at sila Jerby. Kung makikita nyo, sila Jerby natutulog pa. Sila Edgar nag-aabang na to ng pagkain. Pero kakain lang nito kagabi, kaya mamayang hapon ko pa sila papakainin. Medyo may kadamihan na nga din pala yung mga geng-geng natin dito, kaya yung kulungan nila nasa 4 na piraso na. Nagustuhan kong mag-alaga ng mga geng-geng dahil napakaamo nila. Hindi sila basta-basta nangangagat, wag mo lang silang madidiinan. Kahit si Mingming gustong alagaan yan, tignan nyo naman, inaamoy-amoy pa ni Mingming yung geng-geng, no? Talagang mag-best friend na sila, kung napapanood nyo, hindi kinakagat ni Mingming ang mga geng-geng. So ayan, linisin na din natin tong patungan nila. So ang dumi na rin pala kasi. Ito ngayon ko lang lilinisin do. Yan, so nakita ko na, kaya damay na natin tong pwesto nila geng-geng. So ito yung mga Jerby natin, balik na natin dito. Yung mga Jerby natin, kung matatandaan nyo, 2 piraso lang sila nung binili ko. Ngayon parang nasa 10 na sila mahigit. Ang bilis kasi nila dumami kasi lahi din sila ng mga daga. Sa mga gusto nga ba na mag-alaga nito, tsaka malapit dito sa akin, gusto nyo ba? Bibigyan ko kayo dahil hindi ko na sila maalagaan lahat eh. Tsaka para maalagaan din ng maayos. Gusto nyo ba? Punta lang kayo dito kung malapit kayo sa akin. Basta may kulungan kayo, walang problema. Yan, bibigyan ko kayo kahit mga geng-geng. Ang dami na rin kasi ng mga geng-geng. Etong si Bibi, hindi ko ipamimigay ito dahil mahal na mahal ko si Bibi. Kahit palagi niya akong kinakagat pag gutom siya. Tignan nyo naman yung tuka niya, no? Oh, parang ragare. Diba? Ang daming ipin. Kaya masakit din pag nanuka tong Bibi na to eh. Pero kahit ganyan si Bibi, mahal ko yan dahil sila yung una ko nakasama dito sa bahay eh. 1 taon na kaming magkakasama dito, si Bibi tsaka si Mingming at yung mga geng-geng. So ayan, nalinis ko na yung likuran. Okay na din dito sa loob, nalinis ko na din, na-Clorox ko na yung sahig, nawalis ko na yung dapat walisin. Okay na din sila Mingming. At dito naman sa labas, tamang linis pa ako mamaya, pero yung mga isda okay na din, napakain ko na. Si Mael okay na din. So ito yung unang 1 oras ni Kulotsky TV sa umaga. Kailangan niyang linisin yung mga alaga niya at saka asikasuhin. Hindi madali mag-alaga ng hayop. Isa tong malaking responsibilidad para gampanan para sa kanila. Kailangan kasi nila na mag-aalaga sa kanila, kaya kung mag-aalaga kayo ng hayop, siguraduhin yung maaalagaan nyo sila ng maayos. So ayun lang, ang unang 1 oras ni Kulotsky TV bago siya mag-video at saka magtrabaho. So kita-kits tayo next video guys. Maraming salamat kung umabot ka man hanggang dito sa dulo ng video natin na to. Mahalin at alagaan natin ang ating mga alaga. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Let's go. Bye-bye.